Etong si Atty. Trixie Cruz Angeles, mga kababayan, at yung iba pa mga vloggers na hindi po sumipot dito po sa patawag ng TRICOM kanina, ipinasabpi na, mga kababayan, ni Congressman Paduano. And then, ang nakaagaw ng pansin, mga kababayan, dito po kay Congressman Paduano ay eto pong si Atty. Trixie Angeles, na kung saan, mga kababayan, talagang imumungkahe ng kamera na ipa-disbar etong si Atty. Trixie Angeles, mga kababayan. So eto, pakinggan po natin. Trixie Angeles, Sas Rogando Sasot, Mary Jean Reyes po. Doon po kay Mark Anthony de la Cruz Lopez, Miss Badoy and Mr. Eric Celes, Mr. Chairman, they have not replied to the COCOS order. They respectfully move that we issue a subpoena ad testificandum for all those mentioned names. Do I hear any objection to the motion? Hearing none, the motion is carried. Thank you, Mr. Chairman. Crisette Loretta Chu. But the Crisette Loretta Chu, I think he's not present today, but her counsel is present in the person of former congressman and former secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Congressman Silvio Bello. Sir, I will just ask the chairman that he will be given time after all of these admin matters, but still, we have to act on it based on the letter that was submitted to us. After I read all the reply letter po, then I will ask the chairman for you to explain why your client is present today. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you. Thank you, Your Honor. May I be recognized, Your Honor? After na lang po. Okay, thank you, Your Honor. And the same is true with Susan Batalla. And Atty. Trixie Angeles. Mamaya po, I will just manifest with regards to Atty. Trixie on her interview. Then the same is Sas Rogando Sasot. Eto kasi ang hirap doon sa mga vlogger na yan, mga kababayan. Ang gagaling nilang gumawa ng fake news, ang gagaling nilang magmura sa gobyerno, ang gagaling nilang manira sa gobyerno, pero pagka pinapaharap na sila, mga kababayan, at tatanungin lang kung ano yung mungkahi nila para makagawa ng batas, mga kababayan, eto pong kamera na naaayon ano po dun sa pagpigil ng paglaganap ng disinformation laban po sa ating sa ating lipunan, mga kababayan. Pakiramdam nila ng mga vlogger, inaapi na sila. Pero mga kababayan, maliwanag naman na kaya sila iniimbitahan kasi gusto lang madinig yung kanilang opinion, mga kababayan, patungkol sa pagkalat ng disinformation. Pero pakiramdam ng mga vlogger na yon na matatapang sa kanilang mga channel, inaapi sila dito. At sinisikil, mga kababayan, yung kanilang karapatan sa pamamahayag. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Mary Jean Reyes po, the same. Okay naman. Dami po. Doon po kay Mark Anthony de la Cruz Lopez. Oh. Now, Mr. Chairman, with all those reply coming from those resource persons mentioned, issued with the COCOS order, Mr. Chairman, may I respectfully move that we issue a subpoena ad testificandum for all those mentioned names that has officially received a copy of such COCOS order. So, pag hindi pa umattend dito ng umattend, eto mga ito, mga kababayan, maniwala man kayo or hindi, ang ending nito, baka magkaroon ito ng baka mapatulad pala ito kay Harry Roque, mga kababayan, na magtatago na lang din. Kasi di ba, mga kababayan, si Harry Roque, nung ipinakontempt, mga kababayan, hindi na sumipot sa patawag ng kamera hanggang sa nagtago na. So ngayon, pagka itong mga vlogger na ito, mga kababayan, ay hindi sumipot at naipakontempt, mga kababayan, dahil sa pambabastos dito po sa kamera at hindi pagsipot sa patawag ng kamera, baka magtago po yung mga yan isa-isa. Ano po ngayon, matatapang pa, pero pagdating ng araw, baka magtago yung mga yan isa-isa. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Mr. Chairman. There's a motion to issue subpoena to all those mentioned by the Honorable Paduano for not attending and answering the COCOS order issued by the three committees. Duly seconded. Do I hear any objection from the members? Hearing none, the motion is carried. Bam! Thank you, Mr. Chairman. Same is true with... Your Honor, may I now be recognized, Your Honor? Sandali po. Sir, hindi pa ako tapos. Okay. Same is true with Miss Badoy and Mr.
Eric Celes, Mr. Chairman, they have not replied to the show cause order issued to them. So, I respectfully move once again, Mr. Chairman, to issue a subpoena ad testificandum to the mentioned name, Mr. Chairman. So, move. Ubos. There's a motion to issue subpoena to Mr. Celis and Madam Badoy. Do I hear any objection to the motion? Hearing none, the motion is carried. Thank you, Mr. Chairman. Now, and lastly, Mr. Chairman, let me read na lang po. Let me manifest with regards to the statement being made by Attorney Trixie Angeles in social media po. Allow me to proceed, Mr. Chairman. You have the floor. Thank you, Mr. Chairman. While we acknowledge the right of Attorney Angeles to seek reprieve before the Supreme Court for an act which he believes will curtail her constitutionally granted right, clarification must be made to further justify the previous directive of this joint committee. Firstly, Sabi ni Ma'am Janelle, hindi ka na-invite. Jake, I would love to listen to you in the hearing. Hindi, magtatagalog lang naman tayo dun eh. And then, kung tatanungin tayo ni Congressman Rodante Marcoleta about do sa mga content natin sa kanya, huwag kayong mag-alala mga kababayan kasi nakahanda tayo dyan. Kung titingnan nyo mga kababayan, lahat ng content ko kay Congressman Rodante Marcoleta, nakalista yan lahat. Prepare tayo mga kababayan kasi alam natin na once na may nag-invite sa atin dyan, alam natin kung sino yung nagpapatawag. Kaya nga lahat ng content ko mga kababayan kay Congressman Rodante Marcoleta and then kay Congressman Busita mga kababayan, lahat yan, nililista ko na, ibini-breakdown ko na at yung pinakamahalagang topic doon na sinabi ko sa lahat ng vlog natin mga kababayan, inilagay ko na para hindi na ako malito kapag kung sakaling ipatawag tayo dyan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. the Joint Committee issued the show cause order against Attorney Angeles not because of her non-attendance to our February 4, 2025 hearing. Hindi po dahil wala siya dito, kaya na-issuean siya ng show cause order. But because of the content of the communication that she submitted before this committee, which directly challenges our jurisdiction to conduct inquiry in aid of legislation. We have a copy po of the letter sent to us by Attorney Trixie Angeles during the first hearing and invitation po. We would like to remind Attorney Angeles that as an officer of the court and a member of the legal profession, she is bound to respect and abide by the Constitution. And under Article 6, Section 21 of the Constitution, let me cite, the House of Representatives has the power to conduct inquiries in aid of legislation. Therefore, it is imperative upon Attorney Angeles to respect and acknowledge this authority as enshrined in our Constitution. Siguro mga kababayan, kaya ginawa nung kampo ni Attorney Trixie Angeles na mag-file ng petisyon per certiorari. Mga kababayan, ganun yung tawag ni Attorney nakalimutan ko yung pangalan mga kababayan. Ganun yung tawag nila. Siguro kaya nag-file sila ng gano'n na petisyon mga kababayan para masabi nila na habang nakapile yung petisyon nila at dinidinig do sa Korte Suprema mga kababayan, hindi sila pwedeng umattend dito. Ano po sa patawag ng Kamara. Pero kung titingnan natin mga kababayan, una silang naimbitahan ng Kamara bago sila pumunta ng Korte Suprema. Kaya nga dapat mga kababayan, kung may respeto sila sa Kamara, since unang nagpatawag sa kanila ang Kamara, dapat attend sila at hindi sila pupunta ng Korte Suprema para mag-file ng petisyon po doon, para lamang magamit nila at masabi nila na hanggat dinidinig ng Korte Suprema yung ipinail nilang petisyon, hindi sila pwedeng umattend dito. Kasi kung titingnan natin, parang ginagamit lang nilang passage yung ipinail nilang petition para wag lang silang maka-attend dito mga kababayan. Ganyan yung nakikita po natin dyan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Secondly, Mr. Chairman, the Joint Committee directed the Legal Department to study and consider filing possible disbarment case against Attorney Angeles because we believe that an officer of the court, she must conduct herself as a true advocate of law rather than being the one directly promoting its defiance. It must likewise be stressed that Attorney Angeles has a propensity of violating the legal professions code of professional responsibility. Ay, Ma'am Chay, sino nga yung nandito pala si Ma'am Chay. Ma'am Chay, sino nga yung abogado na kasama natin sa Itbulaga? Yung kasama nating nagtatalakay ng mga issue. Comment mo nga. The records, Attorney Angeles
has already been suspended by the Supreme Court in 2 occasions. First, in 2016, when she was suspended for 3 years because of her failure to act on a case of her client despite payment of legal fees. And again, in 2023, when the court imposed a 6-month suspension against her for using abusive and inappropriate language in a submitted pleading. Wait lang, sabi dito na Ma'am Chaychir, si Attorney Bueno. Si Attorney Rene Bueno, ang tawag niya kasi dun sa dun sa petisyon na ipinail nitong kampo nitong si Attorney Trixie Cruz sa Korte Suprema, yung certiorari. Mga kababayan, pero certiorari ata yun. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Considering the aforementioned, it is only but proper for this jurisdiction to examine whether a disbarment case should be filed against Attorney Angeles for constantly disregarding and violating the code of conduct being observed by all members of the bar. Dapat naman nga madisbar, mga kababayan. Sa totoo lang, dapat naman nga madisbar na kasi unang-una yung pinaggagawa po nila, especially yung ginagawa nila, nakatukatulong sila para sirain ang gobyerno, mga kababayan. Di umano, yan po ay hindi po gawain ng isang abogado. Ng isang matinong abogado, hindi gawain nasasama ka doon sa mga tao na nagpapabagsak sa gobyerno. At hindi gawain ng isang abogado na kahit mali na, yung ginagawa ng mga kasamahan niya, kinukonsinti niya pa. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, hindi po magandang gawain yung ganon. Kaya kung etong si Attorney Trixie, mga kababayan, talagang talagang alam ang pag-usad ng batas dahil nga naging abogado siya, mga kababayan, dapat alam niya yung ginagawa nila ay mali na. Yung sumama siya para sirain ng gobyerno na minsang napagtrabahuan niya, mga kababayan, ay hindi po magandang gawain yan. Dapat alam niya po yan. At kung hindi niya alam yan, dapat nga siyang madisbar. Mga kababayan, kasi hindi po gawain niya ng matinong abogado. Anyway, ipagpatuloy pa natin. That's all, Mr. Chairman. For in the case of Attorney Trixie Cruz Angeles. Yes. Mr. Chairman, can we allow in brief Secretary Bello to manifest? I-ano na natin dyan. Yan. So maliwanag naman, mga kababayan, minumungkahe ni Congressman Paduano na eto pong si Attorney Trixie, mga kababayan, ay ipadisbar. Dahil nga yung kanya mga aksyon, mga kababayan, talagang kung iisipin po natin, labag po talaga, mga kababayan, sa kanyang tungkulin bilang abogado, sa kanyang larangan, mga kababayan, bilang abogado. Dahil lalo na yung mga pinaggagawa niya, mga kababayan, especially yung pagsama niya para sirain ng gobyerno, talagang labag na labag po yan, mga kababayan, sa pagiging isang abogado. Kasi may mga sinusunod din, mga kababayan, na Code of Ethics, yung mga abogado po natin. At yung gawain po nila na ginagawa ngayon, hindi po yung gawain ng matinong abogado. Kaya nga, mga kababayan, etong si Attorney Trixie, since nasuspend na po pala siya, mga kababayan, ng 3 taon, dahil po sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagpapractice ng pagiging abogada po niya, dapat madisbar na rin siya. Kasi yung ginagawa po niya ngayon ay hindi po gawain ng matinong abogada.